be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and elders of the people, "What is your opinion? A man had 2 sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' He said in reply, 'I will not.' But afterwards changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir,' but did not go. Which of the 2 did his father's will?" They answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him, but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa 2 anak na kapwa inutusan ng kanilang ama na pumunta sa ubasan para magtrabaho. Magkaiba ng naging tugon ang 2 ito. Yung panganay na anak, ang sabi niya nung una, hindi ako susunod. Pero nagbago ng isip, sumunod. Yung pangalawang anak, nagsabi ng, "Yes, sir. Oh." Pero hindi naman sumunod. Kaya sa totoo lang, ang sumunod talaga sa ama ay yung panganay at hindi yung pangalawa. Now, sino man sa atin ay pupwedeng isimbolo ng 2 magkapatid na ito? Halimbawa, pupwedeng tayo isimbolo nung nakababatang anak na nagsabi sa Diyos at maging sa ating kapwa, "Yes! Oh!" Pero hindi naman pala. Nagsabi tayo, nangako tayo, magpapakabuti, pero hindi naman pala. Nagsabing maglilingkod sa bayan, pero nangurakot lang. Nagsabing ikaw lang ang kanyang iibigin habang buhay, pero ayun, sumakabilang bahay. Nangakong magtatapos ng pag-aaral, pero nagwalwal. Nangakong magbabayad sa iyo ng utang, ngayon? Hindi na nagpaparamdam. Nangakong tutulungan ka, pero nganga ka na. Puro salita, walang gawa. Ano po ba ang halaga ng salita kung walang gawa? Di wala. Kaya't kung mapapansin po ninyo, wag namang ikasama ng loob ng iba na naghahanda para sa kasal nila. Hindi na pinapayagan pag may kinakasal sa simbahan, yung mga personal vows. Yung mga personal vows, yung mga ginagawa ng mga kinakasal, kung ano-anong mga sweets na salita. Alam niyo yon, di ba? Bakit hindi na pinapayagan na yan? Kasi nakasisira yan sa liturhiya. And besides, yung church vows, yung traditional vows, okay na. Maganda na. Yung sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan, tinitipan kita upang maging aking asawa. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at likaya, ikaw lamang aking ibigin at itatanging karugtong ng buhay ko, ngayon at kailanman. O diba? Yun lang okay na eh. Anong panama niyan sa mga kinocompose nyo pa? In fact, yung I do mo lang, sapat-sapat na, sobra-sobra pa, kung tututuhanin mo lang talaga. Yung mga magandang salita, nakapagpapabago lang yan ng pakiramdam natin sa buhay. Pero yung mga magagandang gawa, ang binabago niyan, totally, ang ating buong buhay. Because our tongue doesn't get things done. Kaya mas magandang dihamak, mas mainam, yung well done, kesa sa well said lang. Ngayon, kung gusto nyong mas maging heartfelt, yung church vows na sinabi kong yan, sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan, na parang maging personal vows ang datingan. Ang tip ko sa inyo ay ganire. Before
yung day of marriage, weeks before and even few months before, kabisaduhin mo yung church vows. Yung traditional vows. Maikli lang naman. Ipoprovide naman namin yan kung gusto niyo lang. At kung makalimutan mo sa araw nang sasabihin mo yon sa asawa mo, i-assist naman kayo ng pare kung makalimutan mo. Pero maganda yung try mong kabisaduhin. Few months before. Tapos habang kinakabisado mo, internalize mo. Pinagdarasalan mo. Ninanamnam mo ang bawat salitang sasabihin mo sa kanya pagdating ng araw. Upang kapag sasabihin mo na sa kanya sa araw ng iyong kasal, hindi ka natitingin sa pare ni sa libro, kundi sa mga mata na ng minamahal mo. Kung kaya't ang mga sasabihin mo ay hindi naman gagaling talaga sa bibig mo, kundi sa puso mo. Ang ganda niyan, try nyo. Mas maganda kung tototohanin mo. Wag puro kuda, gawa. On the other hand, pwede rin naman tayong isimbolo nung panganay na anak na nakapagsalita ng hindi, pero nagbago. Nakagawa ka ng mali, nagkulang, magbago. Naging pabaya ka sa trabaho noon, magsipag ka na ngayon. Pinalayas mo yung anak mo noon, matagal na panahon na naman, baka pwedeng tanggapin mo na ngayon. Matagal na kayong hindi nagkikibuang magkaibigan o magkapatid, tagal na naman. Regardless kung sino ang tama, baka pwedeng magkibuan na. Hindi ka dati expressive sa mahal mo, o kaya dahil puro ka trabaho, baka naman po pwedeng bumawi ka. Bad ka noon, maging good boy ka ngayon. Mabisyo ka noon, talikdan mo na ang lahat ng yan ngayon. Masamang magkasala, pero ang mas masama, ang panindigan, ang pagkakasala. Hindi magandang magkaroon ng maling desisyon, pero mas mali ang panindigan, ang maling desisyon. Hindi yun kalugod-lugod sa Panginoon. Maging sa ating kapwa kung gayon. Maraming mga Pilipino ang nag-react nung nakaraang FIBA World Cup laban ng Pilipinas kontra China. Marami ang nag-react nang makita ang mga senador na ito. Binlurred ko yung mukha para hindi nyo makilala. Kaya lang dapat pala buong ulo na. Nahalata nyo tuloy, kalbo yung isa. Nakalagay West Philippine Sea. Marami ang nag-react dyan. Kasi nga naman, marami sa kanila ang tahimik dati nung ang Pangulo ay si Duterte. Habang ang China, ligayang-ligaya tayong binubuli. Tahimik noon, kuda ng kuda ngayon. Sa akin naman, bigyan ng chance. Baka naman, bikini man. Nagbago na. Sana lang yung pagbabago nila ay kailangan pa at hindi huli na. Anyway mga kapatid, dito na ang tingin. Baka kasi makapag-concentrate lang tayo sa lesson ng Ebanghelyo na kung tayo ay nakapag-say ng no, nagkasala sa Diyos, nagkasala sa tao, kailangan magbago. Yun ang isang punto, ang sinasabi ng Ebanghelyo. Pero huwag tayong mag-concentrate lang dyan. Sapagkat may mas magandang puntong sinasabi ang Ebanghelyo dyan. Ang mas magandang puntong sinasabi ng Ebanghelyo kesa sa pag nagkasala kang magbago, ang mas mahalagang punto ay ito. Kung tayo ay nakapag-say na ng yes sa Diyos at sa kapwa-tao, kung tayo'y mabuting tao na, panindigan na natin yan upang hindi tayo matulad doon sa pangalawang anak na hanggang salita lang. Kung ikay mabuting tao na, huwag ka nang maging masama pa. Kung faithful ka ng asawa, panindigan mo na. Huwag ka nang mag-isip na maging unfaithful pa. Kung masunurin ka ng anak, panindigan mo na. Huwag ka nang mag-attempt na gayahin yung kapatid mong nagkasala pa. Lalo pat marami na ang sayo'y umaasa. Lalo pat marami na ang sayo'y nasanay na mabuting tao na. Sige ka, marami kang masasaktan pag nagbago ka. Maraming mahirapan. At baka meron ka pang mapatay, mapanghina, pag ikay nagkaganyan. Sa isang malamig na lugar sa Europa, ay may isang mayaman ang nakapansin sa isang pulube na walang pangginaw. Ang sabi, nung mayaman doon sa pulube, hindi ka ba kinikinaw? Sumagot yung pulube. Sanay na po. Sabi nung mayaman, hindi. Pasok ako ng bahay. Tayin mo ako. Bibigyan kita ng pangginaw. Talaga po? Tuwang-tuwa yung pulube.
At nagsabi na siya'y maghihintay. Pumasok yung mayaman sa kanyang bahay. Yun nga lamang, naging busy. Forgetting the poor man. Nakatulog. Kinabukasan na niya naalala. Ay, o nga pala. Ay, nako. Lumabas siya ng bahay. Hinanap yung pulubi. Nakita naman niya. Kaya lang, patay na. Yelo na. Mas lalo siyang nakonsensya nang makita niya ang isang letter iniwan para sa kanya. Ang sabi ng pulubi, gaya po ng sabi ko, sanay na ako sa ginaw, pero nangako po kayo ng pangginaw. Pinanghawakan ko po yung pangako niyo. Yun ang nag-alis ng pagiging sanay ko sa ginaw. Kasi pinanghawakan ko yung pangako niyong pangginaw. Sanay naman yung partner mo, lalo na yung asawa mo, na wala ka sa buhay niya. Di naman kayo magkadugong dalawa. Pero bigla kang pumasok sa buhay niya at sinabi mong mahal na mahal mo siya at sinabi mong mamahalin mo siya buong buhay niya. Tapos ngayon mawawala ka. Buti nga kung namatay ka na lang kung sumakabilang buhay. Sumakabilang bahay ka. Nagmahal ka ng iba, pinagpalit mo siya. Anong expect mo sa kanya? Ganun lang kadali yun para sa kanya? Kaya nga, may ibang mga may bahay dyan. Sila na yung niloloko, sila yung nasasaktan. Hindi pa rin sila makipaghiwalay. Pinaglalaban pa rin nila kahit sila na ang nasasaktan. Anong lagi nilang sinasabi? Ayokong maging broken family ang mga anak ko. Uy, hindi lang yon. Aminin mo. Ayaw mong mag-isa. Kasi nasanay ka ng kasama mo siya. At alam mo sa buhay mo, nag-expect ka na tatanda ka, kayo ang mag-asama. Tapos iiwan ka. Yun kapatid. Kaya wag kang paasa. Wag mong aksayahin ang buhay niya. Nasanay yung mga magulang mong nandyan ka. Kasi anak ka, mahal na mahal ka. Kaya nga, gano'n na lamang yung iyak nila at yung iiyak nila kapag kinasal ka. Kapag nangako ka na ng pag-ibig sa iba. Kasi dapat sanayin na nila ang sarili nila na wala ka na. Kasi meron ka ng ibang pamilya. Pero sa palagay mo, magiging madaling magsanay sa magulang na wala ng anak nila, lalo pa para sa isang ina na mahal ka. Kaya kahit mas mahalaga na sa'yo yung pamilya mo, huwag mong kakalimutan ang mga magulang mo, lalo tigit ang nanay mo. Nasanay na yung kapatid mong laging nandyan ka. Okay naman na, dapat asikasuhin mo. Yung buhay mo naman, ikaw naman. Pero wag mo naman siyang totaling pababayaan. Lalong-lalo na kung alam mong hindi pa niya kayang mag-isa. Huwag mo sanayin yung taong nandun ka. Tapos kabod na lang magbabago ka. O kaya mawawala ka. Alam po ninyo, okay pa yung sakit na naidudulot sa atin nung mga taong sa una palang kaaway mo na Kasi kaaway mo na Ina-expect mo na. Handa ka sa sakit na ibibigay niya. Sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Pero yung inakala mong nandyan para sa'yo, buong buhay mo. Tapos iiwan ka o magbabagong bigla, masakit yon. Kasi hindi ka nakahanda sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Kaya nga kasabihang saktan ka na ng iba, wag lang ng sarili mong pamilya. Sigurado ko nasaktan yung tatay sa ebanghelyo ng kanyang panganay na anak na nung una humindi, pero sumunod naman. Pero sinisigurado ko sa inyo na mas masakit yung ginawa nung pangalawa niyang anak. Na alam niyang mahal siya at mahal niya, pero humindi. O nangakong susunod, pero hindi pala. Kaya nga, kung natuwa talaga yung ama sa panganay na anak na nagbago ng desisyon, alam po ninyo, ito yung mas magandang punto ng ebanghelyo. Mas matutuwa sana yung ama kung yung kanyang
pangalawang anak, hindi nagbago ng desisyon. Nakatutuwa yung mga taong nagbabago, pero mas nakatutuwa yung mga tao na mabuting tao at hindi nagbabago. Kaya ang lesson, kung kailangan nating magbago, magbago. Pero kung ikaw ay mabuting asawa na, mabuting anak na, mabuting magulang na, mabuting kaibigan na, mabuting kasosyo na sa negosyo, sa trabaho, kapatid, panindigan mo na ang pagiging mabuti mo. Ha? Please. Isa pang lesson, tulungan natin ang ating kapwang magbago kung kailangan niyang magbago. Pangalawang lesson, yung alam mong mabuting tao na sa iyo, tulungan mong manatiling mabuting tao. Kasi bibihira yung mga ganyan tao. Pangkaraniwan na yung nagkasala ang magbabago. Pero iba yung level ng nananatiling mabuting tao. Pahalagahan mo. Hindi yung nangaliwa yung tatay mo nung magbago. Mapapansin nung nanay mo, mas malambing ka sa tatay mo kaysa sa kanya. Sakit ng ulo binigay nung panganay mo. Matino yung bunso mo. Nagbago yung panganay mo, tuntua ka. Okay yun. Pero ikatuwa mo, iparamdam mo na natutuwa ka sa bunso mong nagpapakatino at hindi nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo. Naalala mo yung anak mo na nagbibigay ng pera sa iyo. Hindi mo naalala yung anak mong kahit walang pera, inaalagaan ka. Come on. Pahalagahan natin yung mga taong nagbabago sa kanilang pagiging makasalanan. Pero, huwag mong pababayaan yung mga taong mula una hanggang huli naging mabuti sa iyo. Sapagkat pwedeng nakaya mo yung pagkakasala nung taong nagkasala at nagbago. Pero itong dati ng mabuting tao sa iyo, baka hindi mo kayanin pag nagbago. Kaya tulungan mong manatiling mabuting tao. Kung ikaw naman yung taong tinutukoy ko na mabuti na nagsasakripisyo na noon pa, panindigan mo na. Mag-retire ka man sa trabaho, gusto mo wala kang record, di ba? Eh hanggang kailan ba buhay natin? Mag-retire man tayo sa buhay na ito. Alam mong naging mabuting asawa ka, magulang, kapatid, anak ka. Ito sana ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang sampo. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang sampo. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong di rin ng Diyos ang sampo. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kung meron man po akong dapat ipagbago, tulungan mo ako. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa iyo at para sa pamilya ko. Pero tulungan mo rin po akong maging manatiling mabuti. Sapagkat kung minsan napapagod na rin, hindi ako makaramdam ng pagpapahalaga. Minsan kahit thank you lang. Kung minsan yung pinaghirapan ko, inaaksaya.
hindi binibigyan ng importansya. Tulungan mo ako, Panginoon, kasi ayaw ko namang may maisumbat pa sila. Sapagkat alam mo naman sa puso ko na mahal kita, mahal na mahal ko sila. Have mercy on me, O God. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulit. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mabalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwalaan mo yan. Kung siya ay mabuti, kahit sa masama, kahit sa nagkasala, sa'yo pa kaya siya hindi maging mabuti? Ikaw na nagpapakabuti para sa kanya, para sa iyong pamilya. Come on! Maniwala ka. Mayroong magandang nangyayari sa'yo. Pinapahalagahan ng tao maging ng Diyos. Yung mga taong nagbabago kahit nahuli, pero mas pahalagahan yung mga taong mabuti na mula una hanggang huli. Mayroong magandang nangyayari sa iyo. At ikaw, huwag mong kalilimutan yung mga taong yon. Hindi lang yung mga taong nandyan sa iyo sa huli, kundi yung mga taong sa una pa lang ay kasama mo ng mabuti. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.